pagbagtas ni Josephine sa lansangan, sumusulpot ang pag-asa ng mas maayos na buhay. 2 beses siyang sinagip mula sa paninirahan sa kalsada. Yung unang rescue niya, sa Luneta daw siya. Dinala siya sa Boys Town. May matatanggap daw kami, negosyo. Ewan ko kung paano nila iaabot yung negosyo na sinasabi nila, nakapirma na kami doon. Ang inaasahang negosyo ni Josephine, hindi dumating. Kaya naging laman ulit siya ng lansangan ng ilang taon. Mahal naman yan, Josephine. At noong Nobyembre 2022, muli siyang na-rescue at saka pinatira sa isang temporary shelter sa Quezon City, kung saan siya ngayon nananatili. Sa kwartong ito na umiikot ang buhay ni Josephine. Kasama niya rito ang ilan pang mga senior citizen na nangangailangan ng pagkalinga. Katapat ang telebisyon. Dito sa kanyang higaan tumatakbo ang oras ni Josephine. Kain ka lang, wala kang gagawin dito, kaya sabi ko kailangan makauwi na. Enero 2023 nang nakausap ng mga social worker si Vilma. Maayos man ang pananatili ni Josephine sa loob ng shelter, polisiya raw nila na kapag may pamilya ang na-rescue ay kailangan itong pauwiin. At kung maaari, hanggang 2 taon lang ang pananatili roon. Si Josephine, higit 3 taon na sa kanilang pasilidad. Kailangan daw i-release si ate. Sabi ko, wala pa po akong paglalagyan sa kanya. Baka pwede po, maghahanap muna ako ng pwedeng hit sa kanya na shelter. May pumunta dito ng taga-DSW. Nakita naman nila, hindi pa ganito itong bago. Nakita naman nila, hindi talaga pwede si ate dito. Dahil magulo ng mga bata, mag-isa magiging komportable. Aminado si Vilma, malaki ang pangangailangan ngayon ng kanyang ate. Ngunit wala raw siyang sapat na kakayahan na maibigay ito sa ngayon. Gusto niya kasi meron siyang sariling lugar. Wala pa akong pera para mapagawan ka ng bahay na o kaya sarili mong kwarto. Ang gusto ko lang talaga mangyari sa kanya, yung meron siyang mapupuntahan at maaalingin maayos siya. Ay ng isang araw pa. Nais namin na mabigyan ng bagong pag-asa si Josephine. Kaya amin siyang sinundo mula sa bahay Aruga. Kita kay Josephine ang pagkasabik nang makalapit na siya sa kapatid. Bago umalis, formal na nirelease si Josephine mula sa pasilidad. Ayan, nanay, ibibigay ko ng discharge paper tsaka yung medical certificate mo kay kapatid, kay Ma'am Vilma, kasi i-release na kita sa kanya. Ayan, nagpakabait ka sa kanya, ha? Ang mga nag-alaga sa kanyang social worker, labis din ang pasasalamat kay Josephine. Makabait ka na yan. Mamabis ka namin. Salamat. Thank you, kasi tinulungan mo ako sa mga pagtiklop ng mga labahan ko na damit. Kung kami kalaman ka na mag-ingat ka doon. Salamat sa kanila. Sa pagpapaalam ni Josephine, sa tahanan niya ng higit 3 taon. Ano kayang sorpresa ang naghihintay sa kanya sa labas nito? Hello po, magandang hapon po. Kamusta po? Kamusta po si Vicky po? Welcome po sa Wish ko lang. Ang ganda-ganda nyo pa rin. So, siguro close na close kayo kasi 1 year lang magkasunod kayo. At kamusta yung dynamics nyo growing up? Hindi po kami lumaking sabay. Lumaki po ako sa lola. Kasama niyo. Lola po. Sige nga, Ako sa mother ko po. Naghiwalay po kasi yung parents namin, kaya naghiwalay din po kami. Hindi po, nagbibisitahan lang po kami. Bibisita po ako sa kanila, bumibisita po siya sa amin. Wala pa kami masyadong bonding moments na ako. Kasi may kalayo. May kanya-kanya kami bahay. Pero may communication po kami sa system. Click ba kayong dalawa? Get along kayong dalawa? Or Sadik po kami sa isa't isa, hindi po kami magkasama kasing lumaki. kailan kayo tumakbo sa kapatid yung si Vilma? Nung parang, syempre minsan
tayo pag may mga dinadala tayong problema, di ba? Parang, sino pa ba ang tatakbuhan natin kundi kapatid natin, di ba? Madalas pag may problema po ako sa kanya, automatic. Kaya binibigay ko na lang pengkos na, pero pag once na tumawag siya, andyan ang makulong sa kanya. Oo. Pero, ate, puntahan mo ako dito kasi ganito, gano'n. Hindi ko puntahan ko naman siya kung nasaan siya. Saan banda? Nakakalapin ko siya. Pero papauwiin ko sa bahay. Sa kanila ako uwi dyan pag may pera. Gusto niyo pa rin ho sa kalye. Ang sarap nga po sa kali, malamig eh. Anong nagiging reaksyon ng mga tao pag nakikita kayo? May nakakakilala ba ho sa inyo? Wala naman po, wala naman dyan po pinapansin ng mga tao. Oo. Wala po, tinutulungan po nila ako. Oo. Kaya nabuhay po ako sa lansangan. Ano yung nilulook forward nyo para sa'yo, para sa kapatid nyo? Para sa sister ko po is maging maayos lang siya. Kasi hindi ko naman po kaya ibigay yung talagang gusto niya. Ayan ho. Ngayon po, alam niyo naman dito po sa Wish Ko Lang, meron tayong mga hinandang sorpresa na sana makakapagpasaya sa inyo. Lalo na po sa inyo. Salamat po. Tignan nyo naman, di ba? Yan ang mga pinagbidahan yung pelikula. Naalala nyo yan? Opo, mama. Ayan. Di ba ang sarap gunitain? Yung nakaraan, di ba? Opo, mama. Magandang-maganda pa rin kayo, Nako, alam mo, Vilma, nabanggit nyo, di ba, na gusto nyo ng maayos na buhay para sa kapatid yung si Josephine. Dadalhin po namin kayo. Buhay ng isang araw pa. Nako, alam mo, Vilma, nabanggit nyo, di ba, na gusto nyo ng maayos na buhay para sa kapatid yung si Josephine. Dadalhin po namin kayo sa Cebu. Ay, thank you, ma'am. At tayo nung bahala sa ticket nyo po, papunta doon. Sa Cebu City, naghihintay na ang isang pasilidad na bukas palad na tutulong kay Josephine. Pupunta tayo sa Cebu, di ba? Para doon tayo magkakaroon ng bagong buhay. Na sana maging mas komportable po kayo doon. Siyempre, bago lumipad